Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe po. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Minsan ramdam mo, di ba, yung pagod sa sarili mo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga iniisip mo na mga worry sa buhay, mga problemang hindi pa nasusolusyonan. Dumarating yung time na nalulungkot ka talaga. At siyempre, kasama na rin yung nangyayari sa buong mundo, di ba? Pag nakakabasa ka o nakakapanood ka ng mga gulo, gera, kagutuman, mga krimen, pandagdag pa rin yan. Ganon din sa ating bansa. May mga ganang sitwasyon din na magulo rin. Lalo na ngayon, papalapit na ang election, no? So, ngayon, kanino ka ba talaga dapat humugot? Para yung kainahan mo, yung feeling mo na bagsak ka na, ay makaka-recover ka. Siyempre, sa sarili mo. Unahin mo munang kumbinsihin ang sarili mo kung paano mo ito malalagpasan. Kaya sabi sa Salmo chapter 42 verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupuriin ko kayo muli, aking Diyos at tagapagligtas. So yan, napakalinaw po, no? Self-talk. Kumbaga, kakausapin mo yung sarili mo. Minsan kasi, no, pagka marami tayong nagiging problema, minsan nawawalan po tayo ng gana. Aminin natin yan. Halimbawa, di ba, yung pagsisimba, tinatamad ka ng magsimba. Sabihin mo, wala namang nangyayari, no? Hindi ka na magsisimba, hindi ka na rin magdadasal. Kaya tuloy, lalo kang nawawalan ng pag-asa at lalo kang pinanghihinaan ng loob. Kaya dapat isipin mo, kumbaga magbalik tanaw ka, sino ba talaga yung may likha ng lahat kung bakit tayo nandito sa mundo. Siyempre, wala nang iba yan kundi ang ating Diyos. Kaya gagawin mo ngayon, kung may mga kalungkutan ka, may mga bigat ka na nararamdaman, ay ibigay mo sa Diyos. I-open mo lahat ng problema mo, ibigay mo sa Kanya. Dahil alam niya ang buong pagkatao natin. Alam niya kahit yung kaibuturan ng ating puso, alam niya kahit yung ating mga iniisip. So wala po tayong iba talagang kumbaga lalapitan kundi ang Diyos. Yung mga pamilya natin, kaibigan, parte lang din sila para ikaw ay makarecover. Kumbaga nakakatulong lang din sila. Pero siyempre sa Diyos pa rin ang tulong o yung kabuuan ng ating buhay. So, ibig sabihin, magtiwala ka. Lahat, di ba? Lahat ibigay mo. Kahit kaano pa yung kabigat, karami. Yung mga dinadala mong problema na nagiging sanhin ng pagka-stress mo, ng kalungkutan mo, ibigay mo lang sa Kanya. Kailangan lang na lumapit tayo sa Kanya. At siyempre, hindi naman basta-basta lumapit ka lang, nagdasal ka, Lord, lumalapit ako ngayon sa iyo. Sana po maging mabuti ng lahat. O siyempre, may kaakibat na action yan. Gumawa ka ng mabuti, no? Maglingkod ka sa Diyos, magsimba ka, magdasal ka, tumulong ka sa kapwa. Yun po, isa yun sa mga kailangan mong gawin para patunayan mismo sa sarili mo na talagang pinagkakatiwala mo lahat ng gagawin mo, kahit yung trabaho mo, negosyo mo, ang lahat ng yan. Diba? Kasi nga, yung kakaturuan ng Diyos ay lagi natin dapat ay sundin at lagi natin purihin ang Diyos. Ano man ang sitwasyon natin. Kahit pa, di ba, kagaya ng lagi natin pinagdarasan, may cancer pa yung pamilya mo, bankrupt ka, di ba, magulo ang pamilya mo, hindi kayo nagkakasundo, kahit gaano pa yan, purihin mo si Lord, pasalamatan mo na. Dahil kung magtitiwala ka sa Kanya, alam mo, at darating yung panahon, o sa tamang panahon, lahat ng hinihingi mo ay Kanyang ibibigay. Kahit pa wala pang solusyon, pasalamat ka ng purihin mo na.
Huwag ka nang magbago ng isip o huwag ka nang lumayo pa sa Diyos. Ilapit mo na yung sarili mo at gawin mo na kung ano ang nararapat para na sa ganun ay i-bless ka ni Lord. Tutulungan ka, siyempre pag nakikita ka na nagsusumikap ka, ginagawa mong lahat para maging mabuting tao, ginagawa mo lahat kung paano maglingkod sa Diyos. Sumatotal, sinusunod mo kanyang katuruan. Kaya huwag po natin kalimutan na magpuri, magpasalamat, kahit ano pa ang sitwasyon natin sa buhay. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na may problema sa karamdaman, pinansyal at pamilya, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo ng ang iyong kahilingan. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At lahat po ng nanonood na may karamdaman, Lord, iyong pagalangin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa tigas ng puso, dahil kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord. Lahat na po kami kailangan namin. Lalo na po, dinadalangin ko yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano po nila itatawid ang kanilang pamilya maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito dilig namin sa matapis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.